Mayong hapon sad sa mga naadinha sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao or BARM. Mas gihugtan man kuno ang inyong seguridad dinha kay ngano mga igsuon nagkagrabi man kuno ning land dispute or ang panaglalis sa yuta sa ubang mga lugar dinha. Mauni karong hapit na ang pinakaunang parliamentary elections. Mga bay, maminaw tang tanan sa balita ni Bril Montalvo. Wala mapugnan ni Asha. Dili niya tinuod nga pangalan na muhilak samtang ginasaysay sa amoa kung giunsa niya pagbuhi nga maginusara ang halos isa ka dosena ni ining anak. Sayo na byuda si Asha human namatay ang iyang asawa sa usa ka engkwentro kontra sa mga armadong grupo human gilusob ang ilang lugar aron kuhaon ang ilang mga kayutaan. Problema na sa kabaguyag. Kanya bamantiali pagparmes kanina sa muyag. Usa lang ang asawa ni Asha sa mga nabiktima sa gyera tungod sa land dispute sa probinsya sa Maguindanao. Naadtong Oktubre 30 lang, maabot sa 21 ang namatay human sa kagubot sa munisipalidad sa Pagalungan. Pinakataas kini nga ihapsukad niadtong tuig 2019. Initial investigation natin, nag-umpisa ito doon sa lupa, kumbaga land dispute, okay, land conflict. At yung involved natin dito na mga grupo is parehong members ng MILF base command. Sa record natin, mayroon tayong 15 na killed in action and then 6 na wounded in action. That would make 21 all in all. Ang ubang biktima sa gyera sukad pa niadtong 2019, naghandom nga dili na madungagan pa ang ihap sa mga namatay. After damo siguro mga naka-recover pa mga almost mga 2 months siguro. Kasi parang tingin ko sa tao parang kalaban na ganoon pa. Parang may ganoon talaga, hindi mo may maiwasan yan. Kasi part of kwan yan part yan sa kwan talaga na parang kunin ang buhay mo na ganoon. Sana matulungan kami. Mapansin yung mga sitwasyon dito sa amin. Maging mapayapa na yung lugar namin. Nabala ka na sab ang mga local official sa posibilidad nga mas mugrabe pa ang tensyon tali sa mga armadong grupo. Ang mas nakapait ni ini, pati ang ilang mga leader. Sukwahi na ang desisyon kalabot sa umaabot nga eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM. Ang BTA saying na dapat ma-postpone ng elections but the MILF Central Committee said na gusto namin magkaroon kami ng eleksyon. Election din naman eh. So why not i-push natin ang elections para makita talaga no, na itong leaders natin sa BARM government, ito yung gusto ng tao. Kung dili matod pa kini matagaan og pagtagad sa national government, posibleng masayang lang ang nasugdang peace process sa BARM. Ang problema dito, every time na nagkakagulo ang MILF versus MILF na ito, it displaces thousands of people. Thousands of families na naapektuhan ng kaguluhan na ito. And there is a promise of peace, kaya tayo binigyan ng block grant dito sa BARM government or binigyan ng national government ang BARM government because of the promise of peace na magiging maayos na, magiging progressive na ang region, ang BARM pag nagkaroon kami ng ganito. Lahat ng demands from the national government, binibigay naman ng national government. Pero bakit ganito pa rin ang peace and order dito? Lalong-lalo na sa Maguindanao. Anaasab pirmi sa listahan sa election hotspot sa COMELEC ang pipila ka lugar sa BARM. Karon pa lang, nagapangandam na ang mga PNP, LGU ug uban pang security forces para sa moabutay nga national ug parliamentary elections dinhi. Yung mga lower barangay po namin, napapanatili natin yung peace and order doon. Sa katunayan, kasama natin si Armed Forces of the Philippines, si Philippine National Police na sila yung nagmo-monitor. May ginagawa kami every month na Municipal Peace and Order Council. So yun, lahat naman on record and nababalidate yan. Niadtong Miyerkules, nakigmeeting si Senate President Chis Escudero nga usa sa mga nagasugyot nga idilatar ang parliamentary elections ngadto kay Pangulong Bongbong Marcos. Gisumbong ni Escudero nga 35 sa 40 ka mga appointed members sa BTA ang wala pa mi-resign maski nag-file na sila og certificate of candidacy. Hinuon, dili kini required ubos sa election code sa BARM. Apan sumala sa senador, labag gihapon kini sa batakang balaod.
Tungod dapat nga ipso facto resigned na ang mga appointed officials nga mudagan sa eleksyon. Pinulong ko siya para sabihin kung ipso facto resign, marapat niya nang timbangin kung sino-sino ang ipapalit sa mga miyembro ng BTA na tumakbo. Kanilang pagpapasyahan daw sa lalong madaling panahon. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5.